ini-introduce ito para sa mga lugar na masyadong nasalanta ng bagyong Tino dahil sa ang ating presidenteng PBBM ay nagpalabas ngayon ng 1.3 trillion pesos para sa ayuda sa mga nasasalanta ng bagyo sa buong Pilipinas. Well, hindi natin alam kung ano ang mechanics nito, kung ipamimigay ba sa bawat pamilya o ibibigay sa LGU. Kaya oops, daw sa mga nagbubulsa dyan sa LGU, kailangan ibigay lahat ng ayuda ng presidente sa talagang mga nabiktima ng bagyo. Okay, so para sa karagdagang impormasyon at detalye ng mga balitang ito ay narito ang ating mga kaibigan sa Manila Bulletin at sa PTV4 Channel Malacanang. Morning. We just kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu, pero actually Region 6, 7, 8, Maropa, umabot sa Negros Island Region, kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy, and so we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan ng pamahalaan. Pagpapalabas ng higit 1 trillion pesos program budget, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so ito yung napakagandang balita hatid sa atin ni Attorney Claire Castro ng Malacanang ng PCO, Presidential Communication Office. Ang magandang si Claire Castro ang nagbabalita ngayon tungkol dito sa ayuda. 1.3 mahigit ito na billion pesos sa lahat ito ng lugar na nasalanta. Kaya nga sabi ko kanina, ops, daw sa mga mahilig magbulsa, kahit isang piso wag niyong ibulsa dahil ang dami-dami nang nasalanta at nabiktima, nagiging casualties nitong bagyo. At merong pang paparating na isa pang bagyo, di ba, yung bagyong Uwan ba yun? Uwan, no? Bagyong Uwan o Ulan ay paparating na. Baka bukas ay maramdaman na natin yun at malakas ang pag-uulan nun. At yun ay isang super typhoon. Kaya sa mga mahilig mambulsa dyan, lalo na sa mga LGU, kapag na-release na yung 1.3 trillion na pesos, sobra pa sa 1.3, ay wag nyo nang ibulsa pa yung ano dyan. Grabe naman kayo. O balik tayo ngayon kay Attorney Claire Castro. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1.307 trillion pesos program budget para sa fourth quarter ng taon. Layunin nitong matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayang sinalanta ng mga nasakuna at sa mga kanilang agarang pagbangon at makapagsimulang muli. Ayon sa Department of Budget and Management, sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman, malaking bahagi ng nasabing pondo ay ilalaan sa social services, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking lahat ng Pilipino ay makikinabang sa mga gastusin ng pamahalaan. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gamitin ang pondo sa pamamagitan ng matuwid at epektibong paraan upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang pamahalaan na kapag nagagamit ng tama ang pera ng bayan para sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon o mga direktang subsidiya, mas maraming pera ang pumapasok na tutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Okay, dito naman sa marami tayo kasing mga tinatawag na mga philanthropist. Itong talagang mga anonymous donor ito itong mga hindi nagsasabi kung anong pangalan nila, anong kumpanya. Maraming nagdo-donate ng pera. Kaya kung nakita na hindi kinukurakot ng opisyalis yung i-release ng gobyerno ngayon ni PBBM na 1.3 trillion, ay marami pang magbigay ng tulong yan na ayuda na mga anonymous natin na mga kababayan na mga mayayaman at matulungin. Kaya wag nating ipakita sa mga opisyalis diyan na marami pa rin ang nagnakaw, kasi noong mga nakaraang mga dilubyo, di ba? Noong panahon ni Digong ay maraming
mga ayuda na ninanakaw lang. Grabe kapag, lalo na yung sa Odette ha, yung bagyong Odette, nung Odette, bago lang oo. na tumama sa Surigao City nung 2022 yata yun, 2021, ay ang daming ayuda pero walang nakarating sa akin. Wala. Kinurakot talaga. na eh. Ewan ko lang, pero sa news ay napakaraming ayuda. Kaya katulad din ito sa nangyari dyan sa Cebu, siguro merong mga iba't ibang bansa na magpapadala ng tulong. Sigurado ako dyan, lalo na ang US at Japan, ay talagang nagbibigay ng cash donations o cash na tulong. Pero hindi maramdaman ng mga tao kasi napunta kasi sa LGU at ang LGU na ang bahala kung anong gagawin dyan. Ang problema ay wala nga natanggap. May natanggap man mga bigas-bigas lang na mabaho para bigas, di ba? Yun ang ginagawa noon sa panahon ni Digong Yung mga bigas hindi makakain. Mabaho. Grabe naman. Tapos yung tulong na binigay ng iba't ibang bansa at mga non-profit organization sa Pilipinas ay ang dami-dami, bilyon-bilyon Tapos wala man lang aabot doon sa, tapos papahirapan pa maglilinya-linya ay nako. Isang araw kang maglilinya sa napakahabang linya. Kaya ako nga nung Init. bumagyo dito ay pag nakita ko mayroong linya na 1 kilometro ay hindi na ako luminya pa. Magtiis na lang ako na wala mo nang masaing kasi wala namang bukas na tindahan noon. Pahirapan talaga noong bagyong Odette dito sa lugar namin. Kaya ito yung nakikita ko na mangyayari dyan sa Cebu Yan sa mga nasalanta ay baka maglinya-linya na naman kayo ng 1 kilometro ay lalo kayong magugutom yan. Kaya dapat ang LGU ay gumawa ng ibang paraan paano ma-delivery ang goods na yan sa madaling panahon at hindi maglinya-linya ng 1 kilometro. Okay, tapusin na natin ang napakagandang balitang ito, ang pag-release ng 1.3 trillion ni PBBM para sa lahat ng mga nasalanta ng bagyong Tino sa buong Pilipinas. Balik tayo kay Attorney Claire Castro. Lumalakas ang konsumo at pamumuhunan dahil nakikita ng mga investors na tumataas ang pangangailangan para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Mayroon ding tinatawag na multiplier effect ang paggastos ng pamahalaan sa mga mahalagang programa. Ibig sabihin, bawat pisong inilalabas ay nakakalikha ng higit pa sa 1 pisong halaga ng aktibidad sa ekonomiya. Prioridad ng Marcos administration ang pag-angat ng pamumuhunan, ang pamumuhay ng mga Pilipino kasabay ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Okay, maraming salamat sa ating magandang Attorney Claire Castro ng Presidential Communication Office na nagbabalita ng magandang magbibigay ng ng saya sa lahat ng mga nabiktima na salanta ng bagyong Tino sa kapuluan ng Pilipinas.